Tayo ko yan. Tara na! Wala pa naman si Tara. Pwede na yan. Pwede na yan kasi 11:30 na. Kaya abin pa. May Bible study Sorry, pa kami mamaya. Mag-prepare pa ka ng PowerPoint presentation ko. Tara. Hindi na kayo ng upuan dyan kung ano gusto nyo. Ayan. Wala rin yung mic. Hindi na lang kayo ng Hindi ko daw upuan. kailangan mag-mic kasi konti na naman tayo. Ito lang natin kung di ba. Gusto na galing sa mic? Oo. Tara. Ito wala. Yung wala dito pa. Malayo. Parang ako nagtakakasin. Amen. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Good morning kay Lord. Ayan, ang saya. Okay. Sa Bible reading na, start na po. Para lang tayo nagpa-practice. Okay. Para pa sa Bible reading natin, from Ecclesiastes 3, verses 1 to 14. Okay. There is a time for everything and a season for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to, what's that? Hate. A time for war and a time for peace. What does the worker gain from his toil? I have seen the burden God has laid on men. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that men will revere Him. Okay. Yes, according to Timothy verses 1 to 7, for the Lord God did not give us a spirit of fear, but one of power, love, and a sound. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on.
by the power of your love. Open my eyes, let me see your face, your face, the knowledge of your love. Surely Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. Power of your love. Let your love surround me. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the I will soar with you. Your spirit lifts me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit lifts me on by the power of your love. Heavenly Father, we thank you, Father God, for this wonderful day, O God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat isa. Salamat po sa buhay ng bawat isa po, Panginoon, na naririto, Father God. Lord, itinataas po namin ang araw na ito, ang service na ito, Father God. We praise you, we give you thanks, we love you, Father God. Lord, ingatan mo po ang service na ito at para po sa mag-share, Panginoon, ng word mo, Father God. Give him wisdom, Father God, at open our hearts, Father God, and our mind, Father God. Lord, for kung ano man po ang plano ng kaaway, Panginoon, Lord God, we rebuke it, Father God, and give us protection, Father God. We give you back all the praise and glory in Jesus' mighty name. Amen. Yes, good morning po. Ako na rin lahat daw. Ayan. So, wala po tayong i-welcome, syempre. So, punta na lang po tayo sa announcement. So, on May 23, para po sa worship leader, si Kuya Ronald, and then, yung opening song, si Kuya June, and then praise and worship, si Kuya June na rin. Ang message next week, May 23, kay Kuya Jerry. Tapos, ang offertory prayer, si Ate Angie. Si Ate Angie. Okay. Tapos, ang closing prayer and benediction, si Kuya Jerry. Tapos, of course, ang food preparation kay Tita Beth and Kuya Boom. Sino si Kuya Boom? Hindi ko po alam. Okay. Sa May 30, ang worship leader, si Kuya Julius, andito na pala sila. And then, sa opening song, si Ate Jackie. Praise and worship si Ate Jackie. Message kay Kuya Jerry. Offertory prayer kay Kuya Vincent. Closing prayer benediction kay Kuya Jerry. And food preparation kay Kuya Julius. So, ang transpo si Kuya Ayan, Kuya Vincent, Kuya Jeff, Kuya Tots, Kuya Jerry. Okay, syempre ang ating mga musicians, si Abin, Tots, and Kuya Jerry. Okay, so hopefully next week madami na tayo ulit. Ayun. Akala ko ako lang ang muse kanina. Nadagdagan na. Ayan, so let's start na po para sa... Tama po ba? Testimony! Ayan.
Yan, testimony. Ako alam mo ano yan. Hindi ko yan. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa Panginoon. Una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Panginoon. Last week di ako nakapagpasalamat eh. Sa ano nakaraan. Kasi yung bisita eh, baka dumugo yung ilang ko eh. Hindi ko alam paano ko explain eh. Hindi. So po magpasalamat sa kanya sa lahat ng blessing na binigay niya sa akin pag-uwi ko, yung protection sa aeroplano, sa pagbiyahe, tapos yung pagkasama ko yung mga bata, yung pamilya ko. Walang nagkasakit. Yung maganda sa lahat, walang nagkasakit. So, ang galing din ng galing ni Lord eh. Nung pabalik ako dito, pupunta pala ako, may ticket na kami. Ngayon nakalagay na doon sa ticket ano yung aeroplano, ano yung oras ng alis. Ngayon, yung pabalik dito, mag-aantay ako ng almost 9 hours sa Dubai. Di, sabi ko, ano bang gagawin ko sa Dubai? Mag-isa lang ako. Di, nung pabalik na ako, nakakatawa eh. Sabi ko, uy, higaan. Sabi ko, sige, matutulog ako hanggang ng 9 o'clock. Sabi ko gano'n, kasi 10 pa naman nalabas. Di, higa ako. Di ako mapakali. Kung di ako kaya makatulog, pero yung katabi kong dito sa magkapila, umihilig na sila. Sabi ko, lakad-lakad nga muna ako. So, 3 oras ko siguro nilalakad yung airport. Tapos, nakita ko merong malaking kiosk doon. May letter I. Di punta naman ako doon. Nakikita ko, ini-scan nila yung boarding pass nila. Di, sige nga, mascan ko nga yung sa akin. Pag-scan ko, nakalagay doon, your boarding time, parang 3 oras na lang boarding time. Time ko na, tingin ulit ako. Yung pala, iba yung sa ticket sa boarding pass, iba yung aeroplano, mas napaaga ako. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, gano'n kung natulog pala ako ng dire-diretso, naiwan ako ng aeroplano. Sabi ko, tawag ako kay Olan. Sabi ko, pre, Olan, maaga palang darating, 10 o'clock pala, nandiyan na ako kasi usapan namin, alas 12 pa dating ko. Sabi ko, maaga pala ako darating. Nung nag-atay, sabi ko, yan din talaga ng Panginoon, hindi niya talaga ako inayaan na makatulog ng matagal. Kasi maiwanan ako ng aeroplano. So, yun, pagdating ko dito, nakapagpahinga pa ako, tapos kinabukasan, trabaho na, pasok na ako agad. Okay naman, maraming kailangang tapusing papeles, pero in God's grace, gagampanan. Tsaka, natutuwa po ako na andun po yung protection niya sa pamilya ko, sa mga bata, lalo na kay Andre, yung na-operahan po. Kitang-kita sa kanya yung kaliksihan niya. Talagang yung, sabi ko nga, yung nagdadasal ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gamitin niyo po siya na let His life glorify you. Kasi in-offer ko na siya sa Panginoon kasi noon talagang nung operahan siya, sabi ko, Lord, alam kong nasa inyo siya. Sabi ko, kung ano man mangyari, kung mamatay man siya sa operasyon, handa niyo lang po yung puso ko. Alam ko naman po na sa inyo siya mapupunta. So, hanggang ngayon, yung pa rin yung pinanghawakan ko na kung ano yung buhay niya, sana kung gawin siyang pastor ng Panginoon, masaya ako doon lalo. So, yun lamang po. Salamat po sa Panginoon. Oh. Yan, ako din, papasalamat ako sa Panginoon, of course. Lagi ako maganda. Di ba po, wala nung pangits na ginawa ang Diyos, no? So, tsaka syempre, of course, yung
health pa rin. Salamat at healthy. Obvious na obvious, di ba? Tapos, yung sa work ko, salamat. Papasalamat ako sa Lord sa work ko. Tapos ngayon may sideline. So, nakakatuwa kasi na-receive ko na yung salary ko dun sa sideline ko. Sakto, tumawag ang ate ko. Sabi ko, bayram naman ng 10,000. Sakto, parang ganun yung amount na natanggap ko. Sabi ko, galing mo makaamoy. so, nakakatuwa kasi hindi ko naman extra na yan eh. So, at least nakakatulong ka sa mga pamilya, mahal sa buhay. So, hindi ka na maghahanap pa kung paano mo manghihirap para maipadala, something like that. So, at saka masakit at mahirap sa part ng isang tao. Ewan ko lang po sa part ko ha. Yung may humingi sila ng tulong, tapos wala kang itulong. Ang hirap, ang sakit nun. Kung pwede ka lang, sabi ko nga noon, prayers lang ang pwede kong maitulong. Hindi siya lang, Siyempre, prayer ang pwedeng maitulong, pero pag financial, siyempre nakakatuwa po. And then, aside from that, pag nagbibigay ka talaga ng tithes and offering mo, hindi ka talaga, ibabalik talaga ng Diyos ng doble-doble yon. So, nakakatuwa kasi, sa mga patients ko, lagi ako nabibigyan ng mga gift. So, hindi lang siya gift. Hindi lang siya 50 riyas. So, sabi ko, ay, ang bait ng Diyos. Sabi ko, parang sumobra pa siya dun sa tithes na binigay ko. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa biyayang yun. So, and then, dun sa opportunity na nakakapagbigay ako. Yun. So, yun lang po. Pero ito po, okay. I'm sure lahat naman po tayo everyday pinagpapala ng Diyos at yun. So, tara na. Mag-praise na tayo at mag-worship. Wala na. Tayo lang. Ako wala. This life over I believe my shame is taken away, my pain is hidden still. I believe I'll raise a banner, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives. I know He's destined my soul. His blood is covered my sins. I believe my shame is taken away, my pain is healed in His hand. I believe I'll raise the banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I rise with you and see what this life is.
to see your kingdom come. My Redeemer lives, 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 my Redeemer lives. Hallelujah! My Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives. Yes, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, nagpalagi po kayo. Andyan po kayo sa aming buhay, Lord God. Thank you, Father God. Yes, you are a living God, Father. Thank you. Yes. When my life down at your feet, you're the only one I need. I pray for you, you are always there. Until fast is you I see. I wish you first, that's all I need. I humble all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there. Every hour and every day. You break my past and you You have never ever strayed. Yes, I pray to greatness. Forever, forever is the way. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Forever needs no end. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for.
Part of worship. Part of worship. Sorry. When the music fades, all is stripped away, and the secret comes, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song itself is not what you have required. You search much deeper within, take away things of me. You're working into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. No one weekend for all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song itself is not what you have required. You stretch much deeper within, feel away things of me. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's
all about you, Jesus. Yes, Father God. Thank you, Father God, for the opportunity that we can sing, Father God. Thank you for the voice. Thank you for the music, Father God. Lord Jesus, thank you, Father God. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of our lives spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of the ways, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake you came to us. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. How much it costs to see the sin upon that cross. Never know how much it costs to see the sin upon that cross. To worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Know how much it costs to see my sin upon the cross. Never know how much it costs to see my sin upon the cross. But know how much it costs to see my sin upon that cross. And I don't know how much it costs to see my sin upon that cross. And worship,
Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Lord, we praise you. We thank you, Father God. Lord, aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Lord, salamat po sa musika, salamat po sa opportunity na nakakapag-praise kami sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, we lift you the rest of the service today, Lord God. Salamat po sa bawat isa. We give you back all the praise and glory in Jesus' mighty name. Amen. Good morning. Good morning. Gawa po natin at magaganda. Last week po, tinawagan ako ni Kuya Jerry. Tots, yes Kuya. Dapat si Jackie yung mag-share ng Word of God. Kaso, meron siyang pasok. Pwede ka ba? Walang problema ako dyan. Pero siyempre, alam niyo yun, alam kong hindi si Kuya Jerry tumawag sa akin. Ngayon, the same situation, anong gagawin mo pag tinawag kayo ng Panginoon? Kita siya! Pwede ka bang mag-share ng Word of God? Diba? Gano'n tayo kahanda? Okay, Ate Daphne. Diba? Diba? So, Kuya, yung PowerPoint ko nasa baba. Offering plate. Okay. The offering plate. Sabi ko, ano kaya nasi-share ko? Ganun. Ayoko naman. Una, sabi ko, Father God, saan ako? Dapat po ba akong mag-share ng salita niya? Kasi makasalanan po ako eh. Alam niyo po yun, mahirap po tumayo sa harap na, alam niyo, meron kayong pinadala. Sabi dito, bigay sa akin ito ni Kuya Jerry. Nagpagbasa-basa ako, sabi ko, kung ano yung i-share ko, hindi naman kung makukuha lang yung parang magic eh. Kailangan ko magbasa. Iba nga yung mga full-time pastor talaga kailangan nilang mag-aral. So, nagbasa-basa ako sa
Lord, pagtapatin niyo po ako. Kasi gusto ko po yung i-share ko na word para po, hindi lang po para sa congregation, kundi para sa akin dito. So, sabi sa Romans 10:9-13, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. So, ayun na eh. Bakit pa tayong, parang sabi sa akin ng Panginoon, anak, humingi ka lang ng tawad kung ano man ang kasalanan mo. And you are saved. Karapat-dapat ka. Paano pag, sabi po, namatay tayo? Hindi marap tayo doon. Merong attorney. Sabi nga nun, sabi ng isang prosecution, ay, ito yung mga kasalanan niya. Nagnakaw yan, nagsinungaling yan. Dinura niya, ninaway niya yung mga kasama niya sa trabaho. Nag-isip siya ng masama sa kapwa niya. Sasabihin ka, harap sa'yo yung Panginoon. Anong defense mo doon? Ang isasagot lang po natin, Jesus Christ died on the cross for my sin. I'm already redeemed through Christ Jesus my Savior. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. So, sabi ko habang nag-aaral ako, sabi ko, Panginoon, naku po, sarap naman po maramdaman na yakap niyo. Alam niyo po yun na, sabi ko, ito lang yun. Sabi ko, what, ang galing. Sabi ko, ganun. Nasa harap ko lang pala yung sagot. Tapos po, sabi ko, ano isi-share ko? Anong maganda? Noon po, nung nag-start pa lang po ako sa nung high school ako, kapitbahay ni Olan yun, nililigawan ko. Kapitbahay ni Olan si Marjorie. Christian yun, nanliligaw ako sa kanya. Alam niyo po, Buddhist ako dati. Pero, siyempre, nanliligaw ako. Kailangan, pakitang gilas. Diba? Punta ako doon. Meron silang gawain sa likod ng bahay nila. May church din. Parang ganito din kalaki yun. Doon ako alam ko doon ako nagsimula. Doon ako ginising ng Panginoon na doon ako nakarinig ng Word of God. Nung una, sabi ko, napasukan ko. Pero, alam niyo po yun, unti-unti ko siya dinadigest yung sinasabi ng pastor, ganyan. Okay na yun. Sumunod na Sunday, atin ulit ako, nag-preach yung pastor tungkol sa tithes and offering. So sabi ko, pera na naman. Parang, syempre, kung wala tayo sa Panginoon, hindi natin maiintindihan ano ba yung kabuluhan ng tithes and offering. Yung ikapo at handog ng pasasalamat. So, sabi ko, ba yung pera na naman? Ba't ba, siguro kaya magandang business yung magpastor kasi maraming pera. May mga ganun po ako naririnig na sabi ko, dami niyang pera kasi sa Iglesia ni Cristo, talagang required sila na mag-tithes. Alam nila kung magkano dapat mag-tithes. So alam nila meron silang projected kung magkano matatanggap nila para sa church. Tignan niyo naman po, kahit sa Katolik ito, parang 7-Eleven, merong simbahan ng Iglesia ni Cristo sa atin. So, yung mother ko po, lumaki siya as Iglesia ni Cristo. Yung talagang sagrado po, yung pamilya nila. Pero hindi ko, basta, dahil sa akin din yun, kaya siya naging Buddhist. So, kasi nga, father ko Buddhist, mother ko Iglesia ni Cristo, nagkakaroon ngayon ng pagtatalo, lalo na sa side ng mga kapatid ng daddy ko, yung mother niya, talagang napapersecute si mami. Parang ano ba yung, pag kaming mga anak nila, nagugulat. Pag nandun kami sa mami namin, ating kami sa Iglesia ni Cristo, tapos pag bumisita kami sa mga lola namin, magdasal kayo.
Namimiss kay ka, namimiss kay ka. Ulit-ulit, ganun lang. Hindi ko naiintindihan. Bata kami. Dadasal kami. So, dumating po sa point na grade 6 ako yun eh. Hindi ko malilimutan. Meron pa talastas na commercial. A family that prays together, stays together. Diba? Sabi ko, Mami, nahihirapan po kasi ako eh. Palagi na lang po tayo nagtal. Bakit hindi na lang po tayo Buddhist? At least masama po tayo. Walang ako. Okay, fast forward. Ngayon po, sa panahon ngayon, yun po yung burden ko. Kasi ako po yung naging dahilan kung ba't naging Buddhist yung family ko. Mas okay pa sana kung Iglesia ni Cristo at least. Si Christ, yun eh. Iba pati yung mga kapatid. So, sabi ko nga, Lord, kasi paborito yung anak ko, yung panganay, paboritong apo. Lumayas na daw ako, wag lang yung apo nila. So, sabi ko, Lord, gamitin niyo po si Andre, Panginoon. Gamitin niyo po siya in a very little way, Panginoon, na kung meron man presentation sa school, sa Christian school siya, kumatin sila mami, sila daddy, at least makarinig sila ng salita ng Panginoon. Yung, alam ko na pag ako yung nagsalita, hindi nila tatanggapin. Kasi sa akin galing yung kung bakit kami naging Buddhist. Kaya nga nung pinakasalan ko yung si Mira, Cristiano, Christian wedding, at sama-sama ng loob ng mami ko. Hindi niya masabi sa akin, syempre anak niya ako. Hindi niya rin, ayaw niya rin kontrolin yung puso ko eh. Ayaw niya akong diktahan na dapat Buddhist ka. Hindi niya rin sinasabing ganun sa akin. Pero nararamdaman ko na, bakit? Parang iniwan mo ko sa end. Parang ganun yung nararamdaman ni mami. Pati yung mga kapatid ko, yung lola ko, mga tita ko, nagdating kayo sa kasal ko. Pero alam niyo, pilit na pilit sila. Kasi syempre, Christian wedding, ilang oras yung kasal ko. Nag-start 3 o'clock natapos 6 o'clock. Puro sermon yun ng pastor. Kung hindi ka Kristiyano, bagot na bagot ka doon. Diba? Para sa mag-asawa yun eh. Ang message ng Panginoon sa amin noon. Sabi sa pastor, huwag niyong pag-aawayan ng pera. Huwag niyong pag-aawayan ng pera. Ang pagmamahalan niyo sa isa't isa dapat hindi lalagpas sa pagmamahal niyo sa Panginoon. Dahil doon kayo yun yung magiging way niyo eh, para tumagal yung pagsasama niyo. Kasi kung wala kayong, kung uunahin niyo yung Panginoon sa buhay, yung asawa niyo sa Panginoon, walang mangyayari sa inyo. Walang basbas ng Panginoon na mangyayari sa pagsasama niyo. Mag-aaway kayo. Hindi kayo magkakaintindihan. Ngayon po, natutuwa talaga ako dahil kunyari, mag-aaway kami ni Mira. Mapagtatalunan at mapagtatalunan kayo. Hindi imposibleng wala. Kasi, kung mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo, syempre, ayaw mo pang ipakita lahat. Kasi, pag may nagawa kang pangit, break. Ayaw ko na sa'yo. Di ba? May ganun eh. Break na tayo. May possibility pa na ganun. Hindi tulad, pag kinasal kayo, pagkasal na kayo, wala ka na magagawa. Takatali ka na sa akin. Ito na ako. Ito ako. Ito ka. Kahit nung punta ako sa harapan mo, wala akong magagawa. Diba? Doon nyo lang po makikilala ang asawa niyo. Pag nagsasama na kayo. Kaya ang sabi ko kay Mira, dapat tama yung desisyon mo. Nagpakasal ka na sa akin agad. At mahaba-haba yung pagkakakilanlan natin sa isa't isa. Kasi di ba merong iba. Kevin na to, na kayo ni Gretchen. 3 years. O di ba yung iba nagpakasal 8 years, 10 years. Di ba? Eh kung yung tagal na yun, kasal na sila. Papakasal din pala kayo. Di ba? Sana nagkakilala na kayo na mas maganda. Pero meron pa rin at may mababago pa rin na ugali. Kasi hanggang ngayon, mami, daddy ko, tatalo pa din. Pero alam niyo po yun sa kahit alam ko na kasalanan ko, magugulat ako. Akapin ako ni Mira. Sorry na dahil. Hindi kita naiintindihan. Ano bang gusto mo? Alam niyo po yun. Kasi, merong udyok ng Holy Spirit na hindi kayo dapat mag-aaway. Diba sabi nga sa Bible, huwag niyong patatagalin yung pag-aaway niyo. Huwag niyo ipagsasabukas.
So, intro pa lang po yan. Sige kuya. Isa pa po. 2 Corinthians chapter 8 and 9. Ano ba yan? Pinapakita po diyan ano yung dapat nating attitude and action na dapat natin ipakita pag nagbibigay tayo sa Panginoon. Ayaw ko po yung topic talaga ng tithes and offering. Paano mo sasabihin sa mga tao na magbigay ka ng pera mo? Diba? Sa simbahan nun, nakikita ko na ano po yun? Yung kasi nag-aral po ako elementary school, Catholic school simbahan. Alam niyo po yun, talagang merong dumadaan sa inyo na yung may kahoy na mahaba tapos may basket. Diba? Ay, baril lang inulog nun, di ba? Dapat, fail lang. Kaya minsan, sabi ko, paano mo kaya sabihin sa, linggo-linggo yun, di ba? Ganun po. So, ang ganda nung pagkaka-explain dito ng pastor. Sabi ganun. My former pastor often said that he disliked preaching about the financial giving to the church. He said his previous job required fundraising, so he didn't like putting any unnecessary pressure on people. But when he was teaching through 2 Corinthians, and he came through chapter 8 and 9, he couldn't avoid the topic of giving. What I remember most about his sermon was the illustration he used. Ang ginawa daw ng pastor, kumuha siya ng offering plate. Yung pinaglalagyan po ng tithes and offering. Sa atin po, basket eh. Hindi ko pwedeng gayahin eh, baka masira. Sabi nga nun, he placed an offering plate on the floor, stepped into it, and stood there as he talked about the importance of giving our whole selves to the Lord, not just our wallets, not just our money. So, ang ganda ng illustration, di ba? Kung tayo magbibigay, unahin natin yung sarili natin. Hindi ko pwede gayahin, masisira talaga yung basket, ang laki ko eh. So, unang-una po, sige kuya, give yourself to the Lord first. Sige. Sabi po sa 2 Corinthians 8 verse 5, and they gave in a way that we did not expect. They gave themselves to the Lord and to us before they gave their money. This is what God wants. So, ang explanation po dyan nasa message po yan ni Paul sa Corinth. Nasa ano po siya niyan? Nasa Macedonia. So, bago po siya magpunta doon sa Macedonia, nagbigay na po yung mga Corinthians ng offering. So dahil po doon sa offering na yun, parang yun yung nagpalakad doon sa gawain para doon sa Macedonia. Ngayon, di nagpipreach po sila, yung mga tao doon nagbigay. Pero inuna nilang ibigay yung sarili nila bago sila nakapagbigay ng tithes and offering. Sige po, second po. Pangalawa po, give remembering the example of the Lord Jesus. Ano pang ginawa ni Jesus Christ? Diba po? Nagsakatawan lupa siya. Paano ko po ba i-explain sa inyo? Imaginein po natin tayo po si Jesus Christ. Para maramdaman lang po natin ano yung nararamdaman ng Panginoon. Diyos po siya. Alam po niya yung mangyayari. Alam po niya yung mangyayari. Sabi nga po nung kay Ate Daphne, yung, diba, there's a time for everything. Diba? Alam po ng Panginoon. So, nung nagkatawang lupa po siya, di ba po, nung nagdasal siya sa Gethsemane,
alam niya kung gaano kahirap yung dadanasin niya, na nagpawis siya ng dugo. Diba? Bago pa po yun, meron pa pong time yung transfiguration. Alam niyo po yan? Yung kasama din po niya yung tatlong apostol na si Peter, tapos yung dalawang magkapatid. Pumunta po sila sa isang bundok, nagdasal po sila doon, nakita po nila nag-transfigure po ang Panginoon. Bumaba si Moses at saka si Elijah. Okay? So, alam po ng Panginoon yung mangyayari sa kanya. Hindi po siya maintindihan ng mga apostol kung ano yung pinagdadaanan niya. Di ba po, tuwing nag-i-explain siya, bilang after ng teaching, i-explain pa niya ulit sa mga apostol ano yung ibig sabihin ng teaching niya na yun. So, ano yung nararamdaman ng Panginoon? Yung transfiguration na yun, yung heaven, nakita nila eh. Bumaba si Moses, si Elijah. Yung comfort na kailangan ng Panginoon na, sige, pagdadaan ako itong hirap na to. Ito yung pupuntahan ko eh. Alam ng Panginoon eh. Kino-comfort din siya ng dalawa na yun. Which is, si Elijah, di ba po, hindi niya naramdaman ang pamatay. Di ba po? Yung contrasting nun. Si Elijah, hindi niya naramdaman na namatay siya. Kinuha siya ng Panginoon. Diba? Si Moses namatay through old age. Which is, hindi siya nahirapan. Ngayon, ikaw ang Panginoon. Pwede rin naman mangyari sa akin to eh. Pwede niyang piliin na mamatay ako ng hindi nahihirapan. Diba? Pwede rin siyang pwede siyang hindi mamatay at dumiretso na siya sa langit. Diba? Kaya nung the time, nung sa Gethsemane, diba? Nagdadasal siya, Lord, kung pwede pong hindi ko na maranasan to. Pero let your will be done. Diba? Ganun tayo kamahal ng Panginoong Jesus na kailangan kong kunin, kailangan kong tubusin ang mga buhay nito. Mahal ko kayo. Diba? Paako ka sa krus. In-explain ni Kuya Jerry, diba? Anong mararamdaman mo? Ay, ni Kuya Boy. Ano sa krus? Diba? Ganyan ka. Puso ka dyan. Hindi mo pwedeng gumanyan kasi masakit. Hindi ka makakahinga. Pag gumanyan ka, mawig ka. Alam niyo po yun? Hindi niya alam yung discomfort na nandoon po. So, binigay ng Panginoon yung buhay niya para sa atin. So, give remembering the example of the Lord Jesus. Hindi ko po sinasabi na yung palabas yung kuya? Jesus Christ. Passion of Christ. Yung depiction kay Jesus Christ po doon, na-realize ko na parang kawawa si Jesus Christ. Diba? Kung naalala nyo. May part doon yung parang mingi siya ng tulong sa nanay niya. Pero, para sa akin, mali. Diyos siya eh. Pinili niya yun eh. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya. So, kung ako siguro yung director nun, makikita ko na si Jesus Christ malakas. Strong. Kasi Diyos siya eh. Diba? Yung hirap na dinaanan niya, kailangan matibay siya. Diba? Hindi nga daw kakayanin ng normal na tao yung pinagdaanan ng Panginoon. Diba? So, gaano kalakas yung Panginoon at pinilit niya pagdaanan yung paghihirap para sa akin. Sige po. Pangatlo po, ayan po, 2 Corinthians 8 verse 9, you know the grace of our Lord Jesus Christ. You know that He gave up His heavenly riches for you. He gave up everything so that you could be richly blessed. Sige po. Give according to your means. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, 11 and 12, so now, finish the work you started.
then your doing will be equal to your wanting to do. Give from what you have. If you want to give, your gift will be accepted. Your gift will be judged by what you have, not by what you don't have. Ibig sabihin po, ibigay po natin, hindi naman po sinabing magbigay tayo, uutang tayo at ibibigay natin yun. Di ba po? Kung ano yung nararamdam, yung tama po. Kasi, our God is a just God. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan po natin. Di ba po? Kung ano yung ibibigay natin, ibigay po natin kung ano yung para sa Kanya. Diba po, sabi po niya sa Malakay, chapter 3. Chapter 3:10, pero simulan po natin sa verse, pa-insert na po. Sa chapter 8. Meron na ba? Malakay. Taas ng Matthew. Taas ng Matthew. Yan. 3. 8. Ay, laki yan. Hindi. Ito ba? 8. Okay. Sabi po, kuya, ano nga po, ESV. ISV. Ito. Will a person rob God? Yet you are robbing me. But you ask, how are we robbing you? By the tithe and the offering. Sabi ng Panginoon. You are cursed under the curse, the entire nation, because you are robbing me. Bring the entire tithe into the storehouse, that there may be food in my house. So put me to the test in this right now. Sabi ng Panginoon, so put me into the test. Subukan mo ako. Subukan mo ako. Diba? Yan lang yung pagkakataon sa lahat po. Ang naalala ko na, subukan mo ako. Doon tayo hinamon ng Panginoon, subukan mo ako. So put me to the test in this right now, says the Lord of the heavenly armies, and see if I won't throw open the windows of heaven for you and pour out on you blessing without measure. Di ba po? Bibigay po niya kung ano yung nararapat sa atin. Pag sumahod po tayo ng 10,000 reals, magkano tithes natin? 1,000. Laki po, di ba? Pag sumahod tayo ng 50 reals, magkano tithes natin? 5 reals. Di ba? Parehas lang 10% Di ba? Pero susubukan ka ng Panginoon. Pag hawak mo na yung 10,000 reals. Di ba? Kung sige, example lang. Sumahod ka 2,000, tithes ka 200. Diba? 100. Bigay ka. Dito sa Saudi, hindi mo masyadong papansinin yung 200 kasi parang 200 pesos, 3 digit lang, di ba? Hindi Pero paano pag 1,000 na?
ibibigay mo ba? 200, di ba? 200 lang yung nakakasanayan mo, tapos yun, 1,000. Kaya mo ba? Testimony ko po, nung nagbakasyon po ako. Meron akong pera. Yung pera ako nun, nakapag-uwi ako ng 9,000 reals. 9,000 reals po. Tapos, syempre, maminus ko pa doon yung gagastusin for the month of April. Tapos, for the month of May din. So, bawasan ko ng 2 sahod yun. So, attend po kami sa church. Then, ano ba ibibigay ko? Sabi nung isa, sabi nung mabuting ato, di 10,000. Di ba nakapag-uwi ka ng 9,000? Yes. Di magbigay ka ng 10,000 pesos. Sabi naman ng masama, kahit magkano na lang, hindi naman nila alam magkano sinawag mo. Hindi rin malam ng asawa mo magkano yung ano. Pero, syempre po, Panginoon yung pinag-uusapan po natin, di ba? Alam niya kung anong iniisip natin. Alam niya kung gaano kadami yung nabawas ng buhok sa akin kanina. Alam po niya. So, sabi ko, Mira, yung wallet ko, baka ng 1,000 real. Okay. Nagturo po sa akin magbigay ng testimony. Kasama ko. Noon po, magnobya kami, 2007. Nagtatide siya. Ngayon, binibigay ko. Ito ko sa inyo. Baka matawa kayo. Technique ko kay Mira, kasi alam ko po siya na yung gusto kong pakasalan. Sabi ko, Mira, baka pwedeng magpakasalan tayo next year. Ayoko pa, gusto ko pag-28 na ako. Sabi ko, tagal ba? Mabilang ako. Ginawa ko po, yung sahod ko, pinibigay ko na po sa kanya. Pag nobya pa lang kami. Malo. Pera mo yan eh. Hindi, sige, sa'yo na. Pag may kailangan ka dyan, pag mag-date tayo, ikaw magbayad. Ano kung gano'n? Ganun po nangyari. Siguro mga 6 months yun. Then, doon ko po na, tapos tinatanong siya, magkano siya na, tapos ganyan, usap kami, bigay siya ng types. Para sa akin, ang laki. Diba? Magkano sa uring ko noon? 3,000, 4,500, bibigay ako ng 500. Parang 10%. Hindi ko pa po masyado naiintindihan yun. Pero nung mag-asawa na po kami, binibigay ko na po talaga yung sahod ko. Automatic yun. Times po yun, 10%. Lahat po yun, 10% po palagi. Alam niyo po yun, pag nakasanayan niyo po, alam niyo po kasi na para sa Panginoon eh. Hindi para sa, alam niyo, pag hindi ako nakapagbigay ng tithes ng buwan na yun, sising-sisi ako eh, parang ninanakaw ko yung Panginoon, which is talagang sabi po naman dyan, sama na kayo, you are robbing me. Diba? Talagang, the next month talaga, kung kailangan 7,000, ibigay ko. 7,000 ibibigay ko. Napakasaya po dahil, alam niyo po yun, hindi sobra yung pera ko, pero hindi po ako nagkikipit. Kung mangailangan po ako, meron pong tumutulong sa akin. Pinadadala po ng Panginoon. Alam po Panginoon ang nagpadala. Sabi niya ng Panginoon, hindi kita iiwan, kasama mo ko pala. Ngayon, bumabalik po yun. Ano po bang ibinibigay natin sa Panginoon? Sige po yan. Next po. Next. Give enthusiastically because of God's love. Ano ba yung enthusiastically? Parang sabik na sabik ka. Diba?
Dahil parang, uy, ito na. It's an offering na. Excited ka na. Excited ka na magbigay para sa Panginoon. Which is, alam natin na ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Diba? Sige ko yan. Sabi po sa 2 Corinthians 9, verse 2, I know that you want to help. I have been bragging about you to the people in Macedonia. I told them that you people in Achaia have been ready to give since last year, and your desire to give has made most of the people here ready to give also. So, sa mga baguhang pong pananampalataya at nakikita nila sa mga elders po na nagbibigay ng tithes and offering, mahahawakan po natin sila eh. Diba? Sabi po dyan, and your desire to give has made most of the people here ready to give also. Diba? Dahil doon sa desire nila na magbigay, nahawa nila. Sabi nila, wow. Diba? Kasi, ito, nagbigay sila para gawain doon sa Macedonia. Ngayon, nakikita nung mga taga Macedonia na ito yung church sa Macedonia na, diba? Meron silang fund. So, ibinigay nila yung, naintindihan nila kung ano yung ibig sabihin ng pagbibigay eh. Naintindihan nila eh. Ibinigay nila yung sarili muna nila sa Panginoon, tsaka sila nagbigay. Diba? Pero kung wala ang binigay yung taga-Corinth para sa gawain sa Macedonia, makapagbigay ba sila? Diba po? Next, number 5. Alam ko, last na to. Give generously, not grudgingly, or because of outside pressure. Ito po. Hindi ko po sinasabi, hindi ko po pinipreach ito na para sabihin po sa inyo na magbigay po kayo. Hindi po. Dahil message ko din po ito sa sarili ko. Siyasatin po natin yung sarili po natin na kung magbibigay po tayo, hindi ka napipilitan. Parang mong binibigay yung pintuan. Oh Lord, ito muna pa ako. Tsaka na tong kamay ko, tsaka yung isa kong paa. Diba? Oh Lord, ito muna ang kanang kamay. Kasi meron pang ginagawa hindi maganda yung kaliwa ko. May pinaglalaanan pa po ko ng isa. Diba? Sige ko yan. Basahin po natin yun. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 5 to 7. Therefore, I thought it necessary to urge these brothers to visit you ahead of me, to make arrangement in advance for this gift you promised, and to have it ready as something given generously and not forced. Remember this, the person who sows sparingly will also reap sparingly, and the person who sows generously will also reap generously. Each of you must give what you have decided in your heart, not with regret or under compulsion, since God loves a cheerful giver. Okay? Not with regret. Or parang nagbigay ka, naku, wala na akong gagastusin bukas. Diba, regret po yun eh. Sa tingin niyo po ba, malulugod ang Panginoon doon sa ibinigay nating pera? 50-50. Di ba? So, God loves a cheerful giver. Kung magbibigay po tayo, ang message ko lang naman po yung sa atin po, sa puso po natin. Ibigay po muna natin yung sarili natin. Sabi nga po doon, kung pwede mong ibigay yung sarili mo mismo doon sa offering plate, katulad ng ginawa ng Panginoon sa atin, gawin po natin. Diba? Sige kuya. Sabi po sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, example po ito ng cheerful giver. As Jesus sat facing the offering box, he watched how the crowd was dropping their money into it. Many rich people were dropping in large amounts. Then a destitute widow came and dropped in 2 small copper coins.
worth about a cent. He called his disciples and told them, I tell you with certainty, this destitute widow, has dropped in more than everyone who is contributing to the offering box. Because all of them contributed out of their surplus. Yung sobra lang nila. But out of her poverty, she has given everything she had to live on. She has given everything. Diba? Parang yung sa tithes, diba? Yung na-explain ko po sa inyo. Sumahod ka ng 10,000. Tithes mo, 1,000. Yung sumahod ng 50 real, o sabihin na natin, hindi naman kasi kapanipaniwala, sumahod ng 800 real, magbigay ng 80. Di ba po? Kung titingnan natin, 80 reals lang yan. Pero sa mata po ng Panginoon, parehas lang. Di ba? 1 cent lang yung binigay ng widow. Pero mas matimbang pa din. Kasi, widow na siya eh. Sino pa bang magbibigay sa kanya? Patay na yung asawa niya. Sino pa magpo-provide ng pangangailangan niya? Wala na po. Widow na po siya. Umaasa na lang po siya sa magbibigay sa kanya. Maybe kapatid po ng asawa niya. Or sa mga anak po niya. So, hindi po tumitingin yung Panginoon sa dami po. Kung ano po yung halaga mismo, yung the value, not quantity, pero yung quality ng offering po natin. Tapos puso po ba natin ibinibigay? O sige, 10,000, o kaya magkano man yung ibigay mo, 100 reals, o kaya 2 reals na lang ibinigay mo, pero 2 reals na lang din yung pera mo. Diba? Pero ibinigay mo yung 2 reals. Sabihin na natin, unang linggo, nagbigay ka ng tithes mo. Pangalawang linggo, pangatlong linggo. Sabihin na natin, meron kang pinagkagastusan na importante. 2 reals na lang yung pera mo sa bulsa. Ibinigay mo pa sa Panginoon. Kasi alam mo, hindi urge sa'yo ng Holy Spirit. Sige, ibigay mo yan. Pag nagsalita po sa atin ng Holy Spirit, sundin po natin. Meron pong plano ang Panginoon. Meron po siyang pagdadalan ng pera na yun, na importante. Ibinigay niyo po yun. Magugulat po kayo. Nangyari po sa akin, ako po yung binibigay ko ang example. Binigay ko po yung huling 2 reals ko. Nung isang linggo po na pumasok po ako, beton spice po ng laptop. O sige, dali mo dito. Binigay ko. Kaya magkano? Hindi, wala na. Hindi po ako namimili kung nag-ayos ako. Pero sila po mamimili. Bibigyan ka ng 50 reals. Yes! May pang-load ako. Diba po? Thank you, Lord. Gusto ko pong Sino po nakaramdam nun? Diba? Ang sarap po. Yung hindi po nakakaramdam, sana po maramdaman po ninyo. Ang sarap po. Yung, alam mo, yung hindi naman na sinasabi na carefree ka. Yung, bukas na yan, mayaman na yung bukas. Pero, alam niyo po yun, pumayat po ba ako? Hindi naman po, di ba? Lumababak na po ako eh. Nagugulat po ako sa ospital ngayon. Noon po, at least ngayon, kasi may pagkain na kami dito tanghalian, hindi ko na pinoproblema yung tanghalian ko. Hapunan na lang, tinutulog ko na lang po. Pero noon po, dahil may inaayos akong laptop, hindi man by monetary, but so, pinagluto kita ng brownies. Isipin niyo yun? Panginoon yung nagbibigay ng pagkain sa'yo. Hindi man ibigay kung anong ibinigay mo, pero alam niya kung ano yung kailangan mo. Alam ng Panginoon na hindi naman ako makakaalis sa ospital kung may pera ako dahil may trabaho ako eh. Hindi, pera kailangan niya, pagkain. Dala mo nga pagkain si Anthony.
Diba?